Hello po mga ka-PTV, welcome back na naman po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga itinatago ng Pfizer at Moderna sa kanilang mga bakuna, pati kung kailan nila nalaman ang bakunang ito 3 taon bago ang aktwal na pagkalat ng pandemya at ang kasagutan mismo sa kanilang COO kung ang kanilang produkto ba ay nakakapagpigil sa pagkalat ng sakit. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po mag-updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod niyo mapapakinggan walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Ang susunod na inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang speech ni Christian Terhes sa harap ng Parliament ng European. Pakinggan po natin. Ano nga ba ang itinatago ng Pfizer? Ito ang tanong ng lahat pagkatapos pinull out ng COO ng Pfizer na si Albert Bourla sa harapan ng European Parliament. May isa pang interesting na nangyari. Kasi ang COO ng Moderna ay may lakas ang loob na humarap sa amin para sagutin ang aming mga katanungan. Pero kahit na hindi niya sinagot ang lahat ng aming mga tanong, at least humarap siya sa binabato namin sa kanya. Alam naman po natin na kami talaga ay mga kritiko ng kumpanyang ito sa kadahilanan na ang dami nilang itinatago sa publiko kasi lacking sila ng transparency. Kaya naman nung nalaman namin na hindi dadalo ang COO ng Pfizer, kami ay nagtaka. Nagtaka kami kasi hindi naman talaga kami inquiry committee at hindi siya nakagapos sa batas sa paglahad ng katotohanan. Pwede nga siyang magsinungaling sa amin kasi hindi siya under oath sa kanyang mga sasabihin. Bakit siya umiilag sa amin? Ang aming unang tanong lamang ay kung ano ba talaga ang nakalahad sa kontratang ito. Ano ang kanilang itinatago? Sabihin na natin na nagbigay sila ng kopya sa publiko. Pero may mga pahina kasi sa kopyang kanilang ibinigay na naka-black out. Kaya nung tinanong namin sa kanila kung kailan ba talaga nila isa sa publiko ang buong nilalaman ng kontrata, ang sabi ng isang representative ng Pfizer na hindi daw nila pwedeng ilabas ang buong kontrata kasi may mga commercial secrets sila na pinoprotektahan at kailangan nilang protektahan ang kanilang kapakanan. Kaya tatanungin ko kayo, paano naman ang kapakanan ng sangkatauhan? Paano naman ang kapakanan ng mga Europeans na gumastos ng pagkalaki-laking halaga? Gumastos sa mga produktong medikal na hindi naman pala nagbibigay kung ano ang ina-advertise na supuin nito. Nagulat nga kami sa aming natuklasan kahapon kasi tinanong namin ng Pfizer kung natest pa talaga nila ang kanilang produkto na makakapagpapigil sa pagkalat ng COVID. Nalaki ang aming mga mata sa kanilang sagot na hindi daw. Pagkatapos ng 1 taon na lumabas na yung Digital Green Certificate na ipinataw ng European Union, ating pinilit ang mga tao na magpabakuna sa isang produkto para lang kanilang magawa ang kanilang mga batayan at pangunahing karapatan. Sinabihan natin sila sa kung ano ang sinabi sa atin. At ito ay puro kasinungalingan. Sa una pa lamang laban na talaga kami dito, pero madami kasi sa aming mga kasamahan ang sumang-ayon dahil paniwalang-paniwala sila sa kung ano ang sinasabi ng mga kumpanyang ito. At ito ay kung kayo ay magpapabakuna, hindi kayo mahahawaan, hindi kayo manghahawa. Umabot pa nga sa point na dapat daw tayo magpabakuna para ating mabigyang proteksyon ng ating mga magulang at ating mga lolo't lola. Kaya nakakadismaya talaga nung aming nalaman na hindi pala nila tinest kung makakapigil ito sa pagkalat ng sakit. Kaya itatanong ko ulit sa inyo, ano ang kanilang itinatago? Bakit hindi nila magawang maging transparent? Nakakagulat talaga. Ang mga kumpanyang ito ay mas question pa kami kung bakit kami nagtatanong ng mga ganito. Sino ba sila para pakialaman kung ano ang mga klaseng tanong ang dapat namin ibato sa kanila? Kami ay ibinoto ng tao dito para sa mga tao at hindi para sa kanila. Kaya dapat talaga nilang sagutin ito.
Pero sa kasamaang palad, tumanggi sila. Meron pang isang issue ngayon tungkol sa bilang ng mga namamatay. Ayon sa Eurostat, sa buwan ng July 2020, ang bilang ng mga namamatay sa lahat ng mga bansa ng European Union ay tumaas ng 16% kumpara sa datos ng 2016 at 2019. Kung titingnan niyo ang mapa na hindi galing sa amin kundi sa Eurostat, ang bansang may pinakamadaming nabakunahan ay ang may pinakamadaming namamatay. Kaya kami ay napatanong kung may koneksyon ba ang pagkakaroon ng pinakamadaming nabakunahan sa pagkakaroon ng madaming namamatay. Pero napakadami na ang ayaw o umiilag sagutin ang tanong na ito. May isa pang issue. Isang taon na ang nakakaraan humingi ako ng datos at detalye bago ako bumoto in favor o hindi sa pagpapaaproba ng mga bakunang ito. Gusto ko lang magkaroon ng solidong ebidensya sa aking ambag sa mga tao sa Europa. At isa sa mga tanong na gusto kong malaman ay yung mga datos ng clinical trials ng mga bakunang ito. Kung ano ang kanilang ginawa at kung ito ay in-apply ba nila sa hayop o sa tao. Sa kaso ng Pfizer, nagbigay naman sila ng kanilang datos. Pinangasiwaan naman nila ang kanilang clinical test noong January 14, 2020. Kaya tinanong ko ang mga katagang ito sa isang representative ng Pfizer pero hindi niya talaga ako sinagot. At ang tanong ko ay, di ba nalaman natin ang sakit noong December 2019 at ang labas ng DNA data ang China sa structure ng virus na ito January 11, 2020? Paano nangyari iyon na pagkatapos lamang ng 3 araw ay nagkaroon na kaagad ng clinical trials noong January 14, 2020? Uulitin ko, paano nangyari iyon? Pero hindi niya ako sinagot. Sa kaso naman ng Moderna, tinanong ko ang kanilang COO, 2 hanggang 3 linggo ang nakakaraan at nagbigay naman sila sa akin ng datos. Pero laking gulat ko sa aking natuklasan. Ang kanilang clinical trial ay isinagawa noong 2017 pa. So paano na naman nangyari iyon? Kung atin unang narinig ang sakit na ito noong December 2019, sila ay nagsagawa ng kanilang test noong 2017 pa pala. So hindi lamang 1 taon, 3 taon silang advance sa kanilang trials, sa kanilang bakuna. Kayang gulong-gulo pa din kami hanggang ngayon. Paano ito nangyari? Ito ang mga legit na mga tanong na galing sa amin at sa mga tao na patuloy pa din tinatanggihan na bigyan ng malinaw na kasagutan. Pero huwag po kayo mag-alala kasi kami ay patuloy na maghahanap ng kasagutan tungkol dito at amin itong isa sa publiko sa lalong madaling panahon. Ano po sa tingin ninyo? Bago po namin tatapusin ang video na ito ay isasabihin namin sa inyo na ilalagay namin ang buong video ng speech ni Mr. Christian at ang tahasang pagtanggi ng Pfizer sa bakunang ito. Ilalagay po namin sa description sa baba po ng video. Kung ano man yun ay wala pa ding nakakaalam ng mga mangyayari sa ating mundo, kundi ang ating Panginoon lamang na makapangyarihan sa lahat. Magdasal lamang po tayo kada araw para tayo ay iadya niya sa lahat ng kapahamakan at dilubyo. Basta ang kapangyarihan ng dasal ang pinaka-importante sa lahat. Huwag po natin kalimutan ang tumawag sa Diyos sa lahat ng ating mga dinadanas at tinitiyak namin sa inyo andyan lamang siya, nakahandang tumulong. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kapi TV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.